Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Panimula. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema ng buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatagdoon ni Pablo. Nang panahong iyon, isang pangunahing lungsod na Griego ang Korinto, at siya ring punong lungsod na Akaya, isang lalawigang Romano. Ang naturang lungsod ay bantog sa maunlad na pakikipagkalakalan at kabihasnan, palasak na imoralidad at iba't ibang relihiyon. Ang mga pangunahing ikinababahala ng apostol ay ang pagkakahati-hati at imoralidad na umiiral sa iglesia. Gayun din ang mga problema tungkol sa pag-asawa at sa mga ugnayan ng lalaki at babae, mga bagay na ukol sa budhi, kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo at ang muling pagkabuhay. Sa sulat na ito'y buong linaw at pagkaunawang ipinakita ni Pablo kung paano tinutugon ng mabuting balita ang mga katanungang ito. Ang kabanatang 13 ay nagpapakilala sa pag-ibig bilang pinakamabuting kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito ang pinakabantog na bahagi ng aklat na ito. Kabanatang 1. Mula kay Pablo, na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Sostenes. Sa iglesyang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sumayin ginawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niyang hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako, at may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabing, kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Maalaala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanglibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong na mga eskriba ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanglibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalagay naman ng sanglibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanglibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanglibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanglibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanglibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki.
Kabanatang 2. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o mataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanglibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa naman sa mga tagapamahala sa kapanahon ng ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Panatang 3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanglibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi pa tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos? At sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kaniyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gagamit ng kahoy, dayami o pinanggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyon ay yahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanglibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalakin ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Kabanatang 4.
Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Kaya nang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalakin ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na. Hindi na nyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami namay maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami. Kayo'y malalakas. Hinahamak kami. Kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga ninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalaala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyan ay tinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. Nagmamatigas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita. Sapagkat ang pag-ahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ano ang gusto ninyo? Pumarian akong may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinahunan? Kabanatang 5. Nakarating sa akin ang di pag-aalinlangan ng balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, naririyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba niyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyusan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan ay kakailanganin ninyong umalis sa sanglibutan ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing o nagnanakaw. Di huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob na iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Kabanatang 6. Kung minsan, ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba niyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyan kaliit na bagay? Hindi ba niyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo may usapin,
Idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng iglesia? Mahiyahiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasaktal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay sanang kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nag-aapi at nandaraya at sa inyong mga kapatid pa naman? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa, lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalagan na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Hindi ba niyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba niyo alam na ang nakipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa'y magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kabanatang 7. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa, ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Dapat tupdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko ay hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito ay hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa, tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila, mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko hindi ng Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo ay marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na, sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayo, mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay ng siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao'y tuli ng siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay ng siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon.
Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Huwag kayong paalipin sa tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan niyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan, dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at yan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanglibutan ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mapaparam. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niya maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman, ang pinagsusumakitan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Tungkol sa magkatipan na nagkasundong di pa pakakasal, kung inakala ng lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, bagay na di nararapat, at dahil dito'y kailangang pakasal sila, ituloy nila ang dati nilang balak. Pakasal sila. Hindi ito kasalanan. Ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-aasawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya, napipilitan lamang, at kung kaya niyang magpigil sa sarili. Sa matuwid, mabuti ang magpakasal, ngunit lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Subalit higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. Yan ang palagay ko, at sa akala ko'y nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Kabanatang 8. Ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman, ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila ay handog pa rin sa Diyos-Diyusan ang kanilang kinakain. Palibhas ay kulang ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumakain ng gayon o ganitong pagkain at wala rin kabutihang may dudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahina pa sa pananampalataya. Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyusan at makita kayo ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain niyon bilang handog sa Diyos-Diyusan? Kaya dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinin ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Kabanatang 9. Hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw mang kilanlin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilanlin ninyo ako.
Kayo ang katunayang ako'y apostol ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Yan din ang sinasabi ng kautusan. Nasa saad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang mga baka lamang ang inaalaala ng Diyos? Hindi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay maasang may kaparte siya sa aanihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tinis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba niyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Ibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Hindi ngayot nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saaba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng naukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil, na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil, di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahina, ako'y naging gaya ng mahihina, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ilanman lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili, sa lahat ng bagay, upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupi lang sa sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang takwil. Kabanatang 10. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat. Nabaptismo silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng isang pagkaing espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinilugan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang tayong magnasa ng mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ng Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino. Kayo na ang humatol. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay. Tayo iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.
Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dampana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ng Diyos-Diyusan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaari makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito inihain sa mga Diyos-Diyusan, huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. Ang ibig kong sabihin, ang budhi ng inyong kapwa, at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwira naman ng iba, ano't ang kalayaan ko'y hahadlangan ng budhi ng iba? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpapasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasalan ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabagyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang Kabanatang 11. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naalaala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki. Ang laki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na may takipang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Siya'y parang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok. Dapat siyang magtalukbong. Hindi dapat magtalukbong ang lalaki sapagkat siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ang babae bilang tanda na siya ay nasasakop ng kanyang asawa. Gayunman, ayon sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Kung nagmula man sa lalaki ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat ng bagay. Kayo na ang humatol. Angko ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok, ngunit karangalan naman ito ng babae? Sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pantalukbong. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi kundi ito. Sa pagsamba, gayon ang kaugalian namin, pati ng mga iglesia ng Diyos. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo, at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya
upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, sa bahay siya kumain upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na aayusin pagdating ko riyan. Kabanatang 12. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-ano mga Diyos-Diyusan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo iyan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi din masasabi ni naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin naman ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kaniyang maibigan. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Nagpalagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.